Dear Admin, ako po si Aira, 30 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang OFW dito sa Saudi Arabia. Matagal ko pong pinag-isipan kung isusulat ko ba sa inyo ang kwento naming magkapatid dahil hanggang ngayon ay mabigat pa rin sa dibdib ko ang lahat ng nangyari. Pero habang tumatagal kasi, ay pakiramdam ko mas lalo lamang akong nilalamon ng lungkot at panghihinayang. Kaya siguro dumating ako sa punto na gusto ko nang ilabas ang lahat. Umaasa ako, admin, na kahit papaano ay gagaan ang pakiramdam ko kapag naikwento ko ito. Admin, 4 kaming magkakapatid, 2 babae at 2 lalaki. Ako ang panganay at ang sumunod sa akin ay ang kapatid kong si AZ. Bata pa lamang kami ay talagang hirap na ang pamilya namin sa buhay. Hindi kami ipinanganak na mayaman. Ang tatay namin ay raketero lamang, habang ang nanay naman namin ay naglalabada kung kani-kanino para may maipakain sa amin araw-araw. Minsan nga po, admin, bago kami matulog ay nagdadasal muna kami na sana may makain pa kami kinabukasan. Dahil ako ang panganay, maaga akong namulat sa responsibilidad. Habang ang ibang bata ay masayang nakikipaglaro sa kalye, ako naman ay naiiwan sa bahay para magbantay sa mga kapatid ko, lalo na kay AZ dahil maliit pa siya noon. Madalas akong mapagod at minsan ay naiinggit ako sa ibang kabataan dahil pakiramdam ko ang aga kong tumanda. Kapag gusto kong matulog sa tanghali, ay hindi pwede dahil kailangan kong bantayan ang mga kapatid ko habang nasa trabaho sina nanay at tatay. Aminado ako, admin, na noong bata ako ay nagtanim ako ng sama ng loob sa mga magulang ko. Pakiramdam ko kasi noon ay ninanakaw nila ang kabataan ko. Pero habang tumatanda ako, ay saka ko lamang naunawaan ang lahat. Napagtanto ko na wala lamang talaga silang choice, kundi magsakripisyo para maitawid kaming magkakapatid. Kaya habang lumalaki ako, ay unti-unti ko rin silang napatawad. Sa lahat ng kapatid ko, si AZ talaga ang pinaka-close ko. Magkasundo kami sa halos lahat ng bagay. Kapag may problema ako, siya ang unang nakakaalam. Kapag siya naman ang umiiyak, ako agad ang hinahanap niya. Kahit madalas kaming mag-asaran noon, ramdam ko na mahal namin ang isa't isa. Pareho rin kaming maraming pangarap sa buhay, admin. Madalas naming pag-usapan noon na balang araw ay makakapag-abroad kami para makaahon sa hirap ang pamilya namin. Kapag gabi at brownout sa probinsya, humihiga kami sa banig habang nakatingin sa kisame at nangangarap ng magandang buhay. Sinasabi ni AZ noon na gusto niyang makapagpatayo ng sementadong bahay para hindi na tumutulo ang bubong namin kapag umuulan. Ako naman, gusto kong mabili lahat ng gamot na kailangan ng tatay namin dahil sakitin na siya noon pa man. Kaya sobrang saya ko nang makatapos ako ng kolehiyo. Kahit hirap na hirap kami, ay naitawid pa rin ako ng mga magulang namin. Pagkatapos kong makagraduate, ay agad akong naghanap ng trabaho para makatulong sa bahay. Hindi man kalakihan ng sahod ko noon, ay tiniis ko dahil kailangan kong tumulong sa pamilya. Pagkalipas ng 2 taon, si AZ naman ang nakapagtapos. Tandang-tanda ko pa, admin, kung gaano kami kasaya noon. Pakiramdam ko kasi ay magkakaroon na ako ng katuwang sa mga gastusin sa bahay. Mahina na rin noon ang katawan ng tatay namin, kaya bihira na siyang makapagtrabaho. Yung isa naman naming kapatid ay may sarili ng pamilya, habang ang bunso namin ay nag-aaral pa. Hindi ko naman inoobliga si AZ, pero umaasa talaga ako na magtutulungan kami para maiahon ang pamilya namin sa kahirapan. At alam kong gusto rin naman yon ni AZ dahil lagi niyang sinasabi sa akin noon na hindi niya hahayaang maghirap habang buhay sina nanay at tatay. Pero admin, parang isang iglap lang ay biglang nagbago ang lahat. 2 buwan matapos, graduate si AZ ay nabuntis siya ng boyfriend niya. Parang gumuho ang mundo ko noong malaman ko iyon. Hindi dahil galit ako sa kanya, kundi dahil natakot ako para sa kinabukasan namin. Lahat ng pangarap naming magkapatid
ay parang biglang nawala. Hindi na siya nakapagtrabaho at nagdesisyon siyang sumama sa boyfriend niya at tumira sa bahay ng pamilya nito. Masakit para sa akin yon, admin. Sobra. Habang kaming naiwan sa bahay ay patuloy na naghihirap, si AZ naman ay piniling bumukod at sumama sa lalaking nakabuntis sa kanya. Hindi ko man sabihin noon, pero nagtampo talaga ako sa kanya. Pakiramdam ko iniwan niya kami sa laban ng buhay. Hindi ko siya kinausap ng matagal na panahon. Kahit kumustahin siya, ay hindi ko ginawa. Nagpakabisi ako sa trabaho para makalimot, pero sa totoo lang ay sobrang nasasaktan ako sa mga panahong iyon. Pero kahit anong pilit kong magalit kay AZ, kapatid ko pa rin siya. At hindi ko alam, admin, na darating ang araw na mas lalo ko pa palang pagsisisihan ang mga panahong hindi ko siya kinausap. Lumipas ang halos 9 months na hindi kami halos nag-uusap ni AZ. Kahit minsan ay gusto ko siyang i-chat o kumustahin, pinipigilan ko ang sarili ko dahil sariwa pa rin ang tampo ko sa kanya. Habang ako kasi ay halos magpakamatay na sa trabaho para may maipangtulong sa pamilya namin, siya naman ay nakatira kasama ang boyfriend niya sa mas maayos na bahay. Aminado akong naiinggit ako noon, admin. Hindi kasi sementado ang bahay namin. Kapag umuulan ay may mga tulo pa sa bubong at kailangan pa naming maglagay ng timba sa sahig. Samantalang ayon sa nakikita ko sa social media ni AZ, komportable ang buhay niya roon. Aircon ang kwarto nila at maayos ang bahay ng pamilya ng kinakasama niya. Kaya akala ko noon ay masaya at magaan na ang buhay niya. Pero mali pala ako. Isang gabi habang nasa trabaho ako, ay biglang tumawag si AZ. Nanginginig pa ang boses niya habang umiiyak. Manganganak na raw siya at wala ang boyfriend niya dahil nasa trabaho. Yung mga biyanan naman daw niya ay umuwi sa probinsya. Kaya mag-isa lamang siya sa bahay. Hindi ko alam kung bakit. Pero biglang nawala lahat ng tampo ko nang marinig ko siyang umiiyak. Kahit sobrang gabi na noon, ay agad kong sinundo si nanay at sumakay kami ng tricycle papunta sa bahay nila. Pagdating namin doon ay halos mataranta kami dahil pumutok na pala ang panubigan niya at hirap na siyang gumalaw. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, admin. Habang nasa biyahe kami papuntang ospital, ay mahigpit ang hawak ni AZ sa kamay ko. Umiiyak siya habang paulit-ulit na sinasabing natatakot siya. Kahit kinakabahan din ako noon, ay pilit ko siyang pinapakalma dahil ayokong mas lalo siyang mataranta. Buti na lamang at ligtas niyang naipanganak ang baby niya. Naiyak si nanay sa sobrang tuwa, habang ako naman ay hindi mapigilang titigan ang pamangkin ko. Doon ko na-realize na kahit gaano pala ako katampo kay AZ, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa kanya bilang kapatid. 3 araw siyang nanatili sa ospital bago na discharge. Ang akala namin ni nanay ay sasama na muna siya sa amin para maalagaan namin siya habang nagpapagaling. Pero nagulat kami nang sabihin niyang babalik daw muna siya sa bahay ng pamilya ng kinakasama niya. Hindi na kami tumutol kahit medyo nasaktan kami. Pagkatapos noon ay paminsan-minsan nang bumibisita si AZ sa bahay kasama ang baby niya. Tuwang-tuwa si nanay at tatay tuwing dumarating siya dahil sobrang cute ng anak niya. Ako naman ay mabilis ding napalapit sa pamangkin ko. Madalas ko siyang kargahin at bilhan ng kung ano-ano kahit maliit lamang ang sahod ko noon. Pero habang tumatagal ay may napapansin akong kakaiba kay AZ. Unti-unti siyang namamayat. Palagi rin siyang mukhang pagod at kulang sa tulog. Minsan pa nga ay hindi na siya nakakapagsuklay ng maayos kapag pumupunta sa amin. Noong una ay inisip ko lamang na normal iyon dahil bagong panganak siya at nag-aalaga ng baby. Pero isang araw, admin, habang nasa bahay siya namin, bigla siyang umiyak. Doon niya unang sinabi sa amin ni nanay ang totoong sitwasyon niya sa bahay ng mga biyanan niya. Hindi pala totoo na buhay prinsesa siya roon. Sa katunayan, halos ginagawa na pala siyang katulong ng pamilya ng boyfriend niya.
Kahit bagong panganak pa lamang siya noon, ay pinaglalampaso na raw agad siya ng sahig. Pinagluluto, pinaglilinis, pinaglalaba, at minsan ay pati mabibigat na gawain ay ipinapagawa sa kanya. Kaya pala lagi siyang nanghihina at masakit ang katawan dahil hindi man lang siya nakakapagpahinga ng maayos. Sobrang galit na galit ako habang nagkukwento siya. Hindi ko matanggap na nagagawa yun sa sarili kong kapatid. Lalo na bagong panganak siya noon. Mas masakit pa roon. Tiniis niya lahat nang hindi man lang nagsusumbong sa amin dahil ayaw raw niyang magmukhang reklamador sa pamilya ng kinakasama niya. Gusto raw kasi niyang matanggap siya ng mga ito. Napaiyak na lamang si nanay habang nakikinig. Sinabihan namin siyang umuwi na lamang sa amin kahit simple lang ang bahay namin. Sabi pa ni nanay, mas mabuti na raw ang maliit na bahay basta mahal siya at inaalagaan kaysa malaking bahay naman pero parang alipin ang turing sa kanya. Pero admin, hindi pa rin umuwi si IZ. Sabi niya, maselan daw kasi ang baby niya at sanay ito sa malamig na kwarto. Nahihirapan daw itong matulog kapag mainit. Hindi ko alam kung masasaktan ba ako o maiinis sa sagot niyang yon dahil alam kong indirectly ay ikinukumpara niya ang bahay namin sa bahay ng mga biyanan niya. Simula noon ay mas lalo akong nag-alala sa kanya. Dahil sa tuwing pumupunta siya sa amin, pakiramdam ko unti-unti nang nawawala ang dating masayahin kong kapatid. At hindi ko alam, admin, na iyon na pala ang simula ng pinakamadilim na bahagi ng buhay naming pamilya. Simula noong magkwento sa amin si IZ tungkol sa totoong sitwasyon niya sa bahay ng mga biyanan niya ay hindi na mapalagay ang loob ko. Kahit nasa trabaho ako ay palagi ko siyang naiisip. Minsan nga ay napapatingin na lamang ako sa cellphone ko habang iniisip kung kumusta na kaya siya roon. Mas lalo akong nababahala dahil habang tumatagal ay lalo siyang namamayat. Yung dating makinis at fresh niyang mukha ay naging maputla. Lumalaki rin ang eye bags niya at parang nawawalan na siya ng sigla sa buhay. Kahit nakangiti siya minsan, ay halata mo pa rin sa mga mata niya na pagod na siya. Isang beses nga, admin, dumalaw siya sa bahay namin kasama ang anak niya. Habang kinakarga ko ang pamangkin ko, ay napansin kong tulala lamang si IZ habang nakaupo sa gilid. Parang ang layo ng tingin niya. Kaya nilapitan ko siya at tinanong kung okay lang ba siya. Noong una ay ngumiti pa siya at sinabing pagod lang daw siya sa pag-aalaga ng baby. Pero hindi ako naniwala. Kabisado ko kasi ang kapatid ko. Alam kong may tinatago siya. Kaya kinulit ko siya ng kinulit. Hanggang sa tuluyan na siyang umiyak. Doon niya sinabi sa akin na halos wala na raw siyang pahinga sa bahay ng mga biyanan niya. Madaling araw pa lamang daw ay gising na siya para maghanda ng almusal. Pagkatapos noon ay maglilinis siya ng buong bahay habang karga-karga pa minsan ang anak niya. Kapag may mali raw siyang nagawa, ay may masasabi agad ang biyanan niyang babae. Minsan daw ay pinaparinggan pa siya. Kesyo tamad daw siya. Kesyo hindi raw siya marunong mag-alaga ng asawa. Kesyo palamunin lamang daw siya sa bahay. Habang nagkukuwento si IZ, ay pakiramdam ko, gusto kong sugurin ang mga biyanan niya sa sobrang galit. Hindi ko maatim na ganoon tratuhin ang kapatid ko. Lalo na't ginagawa naman niya ang lahat para makisama sa mga ito. Sinabihan ko ulit siyang umuwi na sa amin. Sabi ko titiisin na lang namin ang init sa bahay basta ligtas siya at maayos ang kalagayan niya. Pero gaya ng dati, tumanggi na naman siya. Ayaw daw niyang masira ang pamilya nila. Ayaw rin daw niyang lumaking walang buong pamilya ang anak niya. Kaya kahit labag sa loob ko, ay wala akong nagawa kundi respetuhin ang desisyon niya. Pero habang tumatagal, ay pakiramdam ko unti-unti nang pinapatay ng mga biyanan niya ang kapatid ko. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko malilimutan habang buhay. Nasa bahay kami noon ni IZ habang si nanay ay nasa kusina at nagluluto.
Tahimik lamang kaming nag-uusap habang pinapatulog niya ang anak niya. Bigla na lamang siyang napahawak sa ulo niya. Namutla siya bigla at nagsabing nahihilo raw siya. Bago pa ako tuluyang makatayo, ay bigla na lamang bumagsak si Aizy sa harapan ko. Nanigas ang buong katawan ko sa takot. Paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan niya habang nyuyugyug siya, pero hindi siya sumasagot. Nagsisigaw ako ng tulong hanggang sa mabilis na tumakbo si nanay papunta sa amin. Halos mawalan din siya ng ulirat nang makitang walang malay si Aizy sa sahig. Humingi kami agad ng tulong sa mga kapitbahay at dali-dali namin siyang isinugod sa ospital. Habang nasa biyahe kami, ay nanginginig ako sa takot. Paulit-ulit kong hinihimas ang kamay ni Aizy habang nagdarasal na sana huwag siyang kunin sa amin. Pagdating sa ospital ay agad siyang isinugod sa emergency room. Halos hindi ako makahinga habang hinihintay ang doktor. Pagkalipas ng ilang minuto, ay sinabi nilang sobrang pagod daw ng katawan ni Aizy. Mataas din ang lagnat niya at kulang na kulang siya sa pahinga. Kinailangan niyang makonfine sa ospital. 2 araw siyang nanatili roon. Habang nakahiga siya sa hospital bed, ay lalo akong nasasaktan dahil kitang-kita ko kung gaano siya nanghina. Kahit ngumiti siya sa amin ni nanay, ay halata naming hirap na siya. Sinabihan pa siya ng doktor na kailangan niyang magpahinga ng maayos dahil baka lumala ang kondisyon niya kapag ipinagpatuloy niya ang sobrang pagpapagod sa sarili. Akala ko noon, admin, iyon na ang magiging dahilan para tuluyan na siyang umuwi sa amin. Akala ko matatakot na siya. Pero nagkamali ako. Pagkatapos niyang ma-discharge ay bumalik pa rin siya sa bahay ng mga biyanan niya. Ang dahilan niya, gusto niyang maalagaan ang anak niya. Hindi ko na siya napigilan kahit sobrang bigat sa loob ko. Bago siya umalis noon ay niyakap ko pa siya ng mahigpit. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mabigat akong pakiramdam noong mga oras na yon. Parang may bumubulong sa akin na may masama pang mangyayari. At tama pala ang kutob ko, admin. Dahil makalipas lamang ang 1 linggo, tuluyan nang mawawala sa amin si Aizy. 1 linggo matapos ma-discharge si Aizy mula sa ospital, ay pilit kong kinakalma ang sarili ko. Sinubukan kong isipin na baka magiging maayos na ang lahat dahil alam ko na pinagsabihan na siya ng doktor na huwag magpapagod. Pero habang lumilipas ang mga araw, ay lalo akong hindi mapakali. Pakiramdam ko kasi may kakaibang takot na bumabalot sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag, pero para bang may mangyayaring masama anumang oras. At isang hapon nga, admin, habang nasa trabaho ako, bigla na lamang tumawag ang kinakasama ni Aizy. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Sinabi niyang nawalan na naman daw ng malay si Aizy at isinugod nila sa ospital. Parang gumuho ang buong mundo ko sa narinig ko. Hindi ko na maalala kung paano ako nagpaalam sa supervisor ko noon. Basta ang natatandaan ko lamang ay tumatakbo ako palabas ng trabaho habang nanginginig ang mga kamay ko. Buong biyahe papunta sa ospital ay umiiyak ako habang paulit-ulit na nagdarasal. Sinasabi ko sa Diyos na huwag muna niyang kunin ang kapatid ko. Pagdating ko sa ospital ay agad akong napahinto. Nakita ko sa hallway ang kinakasama ni Aizy na nakaupo habang humahagulhol ng iyak. Doon pa lamang ay parang alam ko na ang ibig sabihin noon. Nanghina ang mga tuhod ko habang papalapit sa kanya. Tinanong ko siya kung nasaan si Aizy, pero hindi siya agad nakasagot dahil sa sobrang iyak. Hanggang sa tuluyan niyang sinabi sa akin ang pinakamasakit na salitang narinig ko sa buong buhay ko. Wala na raw si Aizy. Pakiramdam ko noon, admin, ay biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Parang may malaking bagay na dumagan sa dibdib ko habang nakatitig lamang ako sa kanya. Hanggang sa bigla na lamang akong napasigaw sa sobrang sakit. Hindi ko matanggap na patay na ang kapatid ko. Hindi ko matanggap na ilang araw lamang matapos siyang makonfine ay mawawala na siya agad sa amin. Sa sobrang galit ko ay nasuntok ko pa ang kinakasama niya. Sinisi ko siya. Sinisi ko ang mga magulang niya.
Sinabi kong kasalanan nila kung bakit namatay si Aizy. Kung hindi nila pinagod ng pinagod ang kapatid ko, baka buhay pa siya hanggang ngayon. Pero kahit anong sigaw at galit ko noon, hindi na maibabalik pa si Aizy. Mas lalo lamang akong nadurog nang makita ko ang walang buhay niyang katawan. Napakaputla niya. Tahimik na tahimik. Parang natutulog lamang siya, pero alam kong hindi na siya gigising kailanman. Hindi ko napigilang umiyak habang hawak-hawak ang malamig niyang kamay. Paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan niya noon. Umaasa akong baka bigla siyang dumilat. Pero walang nangyari. Doon ko unang naramdaman kung gaano kasakit mawalan ng kapatid. Ako rin ang tumawag kay nanay para ibalita ang nangyari. Hindi ko alam kung paano ko nasabi iyon dahil bawat salita ay parang kutsilyong tumatagos sa dibdib ko. Noong una ay hindi pa makapaniwala si nanay. Paulit-ulit niyang sinasabing imposible raw. Pero nang marinig niya ang iyak ko, ay tuluyan na rin siyang napaiyak. Parang gumuho ang buong pamilya namin ng gabing iyon. Mas lalo akong nasaktan nang makita ko ang anak ni Aizy. Napakaliit pa niya noon para mawalan agad ng ina. Habang karga ko ang pamangkin ko, ay hindi ko mapigilang isipin kung paano na ang buhay niya paglaki. Sino na ang mag-aalaga sa kanya? Sino na ang yayakap sa kanya kapag umiiyak siya? Sino na ang tatawagin niyang nanay? Sa bahay namin ibinurol si Aizy. Halos araw-araw ay puno ng iyakan ng bahay habang nakaburol siya roon. Hindi matanggap ni tatay ang nangyari. Madalas ko siyang makitang tahimik lamang habang nakatitig sa kabaong ni Aizy. Si nanay naman ay halos mawalan ng ganang mabuhay. Minsan pa nga ay naririnig ko siyang umiiyak mag-isa sa gabi habang hawak ang mga damit ng kapatid ko. Ako man admin ay halos gabi-gabing umiiyak bago matulog. Pakiramdam ko kasi ay napakaiksi ng panahon na ibinigay sa amin para makasama si Aizy. At habang sariwa pa ang pagkawala niya ay doon naman nagsimulang mangyari ang mga bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Pagkatapos mailibing si Aizy ay pakiramdam ko na wala ng kulay ang buhay naming pamilya. Tahimik na tahimik ang bahay namin simula noon. Yung dating maingay dahil sa tawanan at kwentuhan naming magkakapatid ay napalitan ng lungkot at pag-iyak. Araw-araw kong nakikita si nanay na tulala habang kinakarga ang apo niya. Minsan naman ay nahuhuli ko siyang umiiyak habang tinitingnan ang mga lumang pictures ni Aizy sa cellphone niya. Masakit para sa akin bilang anak na makita ang nanay kong unti-unting nadudurog dahil sa pagkawala ng kapatid ko. Si tatay naman ay naging mas tahimik. Dati kasi, kahit papaano ay palabiro pa siya, pero simula nang mawala si Aizy, ay parang may malaking parte ng pagkatao niya ang namatay rin. Madalas siyang nakaupo lamang sa labas ng bahay habang nagyoyosi at nakatingin sa malayo. At ako admin, hindi ko rin alam kung paano ko kinaya ang mga panahong iyon. Pakiramdam ko kasi ay may malaking butas sa dibdib ko na hindi na kailanman mapupunan pa. Minsan paggising ko sa umaga ay nakakalimutan kong wala na pala si Aizy. Hahanapin ko siya sa bahay tapos bigla na lamang sasampal sa akin ang katotohanan na hindi ko na siya makikita. Kailanman. Pero habang sariwa pa ang lahat, ay doon naman nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa bahay namin. Unang nangyari iyon isang madaling araw. Nagising kami ni nanay dahil may malakas na kalabog mula sa kwarto ni Aizy. Dahil natakot kami, ay agad kaming napabangon para tingnan kung ano ang nangyari. Pagbukas namin ng pinto ay bumungad sa amin ang mga gamit ni Aizy na nagkalat sa sahig. Yung mga damit niyang maayos naming itinupi at inilagay sa cabinet ay nakakalat lahat. Nanlamig agad ang buong katawan ko noon. Wala namang kaming aso o pusa sa bahay. Wala ring bukas na bintana na pwedeng pagmulan ng hangin. Pero pilit pa rin naming inisip ni nanay na baka may logical explanation ang lahat. Tahimik lamang naming niligpit ang mga gamit ni Aizy habang pilit
na nilalabanan ang takot at lungkot sa dibdib namin. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na ang mga hindi namin maipaliwanag na nararanasan. Isang gabi habang nagluluto si nanay ay bigla raw siyang kinilabutan. Pakiramdam daw niya ay may yumakap sa kanya mula sa likuran. Noong una ay akala niya ako yon, pero nang lumingon siya ay wala namang tao. Kasabay noon ay bigla raw lumamig ang paligid kahit sobrang init ng panahon ng gabing iyon. Bigla na lamang umiyak si nanay dahil sinabi niyang pamilyar daw sa kanya ang pakiramdam ng yakap na yon. Sabi niya iyon daw ang madalas gawin ni Izzy noong bata pa siya. Niyakap ko na lamang si nanay habang pareho kaming umiiyak. Hindi ko alam kung multo ba talaga yon o sobrang namimiss lang namin si Izzy, pero ramdam na ramdam namin ang presensya niya sa bahay. Pati si tatay na hindi naniniwala sa multo ay may sariling karanasan. Isang madaling araw ay maaga siyang nagising para mag-ahit dahil may pupuntahan sana siya. Habang nasa harap daw siya ng salamin, ay may napansin siyang maitim na anino sa likuran niya. Noong una ay hindi niya pinansin, pero habang tumatagal ay unti-unting luminaw ang imahe hanggang sa napagtanto niyang babae pala iyon. Nanigas daw siya sa kinatatayuan niya nang mapansin niyang kahawig iyon ni Izzy. Sa sobrang takot niya ay nabitawan niya ang hawak na salamin, dahilan para mabasag iyon sa sahig. Nasugatan pa ang paa niya dahil nakaapak siya sa bubog. Nagising si nanay dahil sa sigaw ni tatay at dali-dali niya itong nilapitan. Noong ikwento ni tatay sa amin ang nangyari, ay kitang-kita ko ang takot sa mukha niya. Doon kami lalong naniwala na baka nagpaparamdam talaga si Izzy. Hindi naman kami natatakot sa kanya. Sa totoo lang, admin, mas nangingibabaw pa rin ang lungkot kaysa takot. Pakiramdam namin ay gusto lamang ni Izzy na ipadama sa amin na nandyan pa rin siya. Minsan nga habang kinakarga ko ang anak niya, ay pakiramdam ko nakatingin siya sa amin. At sa bawat pagkakataong naiisip ko yon, ay lalo lamang akong naiiyak. Lumipas ang mga linggo, pero hindi pa rin nawawala ang sakit. Habang tumatagal, ay mas lalo ko lamang nare-realize kung gaano kahalaga si Izzy sa buhay naming lahat. At habang nagluluksa kami, ay isang nakakagimbal na balita naman ang dumating sa amin. Naaksidente raw ang mga biyanan ni Izzy. Dead on the spot ang dalawa. Noong una ay hindi ako makapaniwala sa balita. Pero nang makumpirma namin yon, ay napatingin na lamang kami sa isa't isa ni nanay at tatay. Tahimik lamang kaming lahat. Walang nagsasalita. Hanggang sa si tatay mismo ang nagsabi ng mga salitang hindi ko malilimutan. Karma na siguro iyon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman noong mga oras na yon. Parte ng puso ko ay galit pa rin sa kanila dahil naniniwala akong malaki ang naging kasalanan nila sa pagkamatay ni Izzy. Pero hindi rin naman ako masaya sa sinapit nila. Ayoko pa ring maranasan ng kahit sino ang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya pinili ko na lamang manahimik at ipagdasal silang lahat. Simula noon ay mas lalo naming tinutukan ang pagpapalaki sa anak ni Izzy. Si nanay ang halos tumayong totoong nanay ng pamangkin ko, habang ako naman ay doble kayod sa trabaho para masuportahan siya. At doon ko naalala ang pangarap naming magkapatid noon. Yung pangarap naming makapag-abroad para makaahon sa hirap. Masakit isipin na hindi na yon natupad ni Izzy. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon na makapagtrabaho dito sa Saudi Arabia, ay agad ko yung tinanggap. Hindi naging madali ang buhay OFW admin. Maraming gabi rito na umiiyak ako dahil sa pagod at pangungulila sa pamilya ko. Pero sa tuwing naiisip ko ang pamangkin ko ay lumalakas ulit ako. Pakiramdam ko kasi ay responsibilidad ko nang tuparin ang mga pangarap na naiwan ni Izzy. Hanggang sa isang gabi rito sa Saudi Arabia ay napanaginipan ko siya. Napakalinaw ng panaginip ko, admin. Nasa isang maliwanag na lugar si Izzy. Nakangiti siya habang nakasuot ng puting damit
Ang ganda-ganda niya sa panaginip ko. Parang wala na siyang sakit at pagod. Tinawag ko agad ang pangalan niya habang umiiyak. Tatayo na sana ako para yakapin siya, pero umiling siya sa akin habang nakangiti. Parang sinasabi niyang hanggang doon na lamang. Hindi ko mapigilang umiyak habang nakatingin sa kanya. At bago siya tuluyang maglaho, ay narinig ko siyang nagsabi ng dalawang salitang hinding-hindi ko malilimutan. Salamat, paalam. Pagkatapos noon ay unti-unti siyang nawala sa liwanag. At doon ako nagising habang umiiyak. Pakiramdam ko noon ay totoong nagpaalam na sa akin si Aizy. Parang gusto niyang sabihin na ayos na siya kung nasaan man siya ngayon. Hanggang ngayon, admin, masakit pa rin kapag naaalala ko ang kapatid ko. Pero natutunan ko na ring tanggapin na may mga sugat talagang hindi kailanman tuluyang naghihilom. May mga tao ring kahit mawala na, ay mananatili pa rin sa puso natin habang buhay. Sa ngayon ay patuloy akong nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia para sa kinabukasan ng anak ni Aizy. At araw-araw ay ipinapangako ko sa sarili ko na mamahalin at aalagaan ko ang pamangkin ko gaya ng pangako ko noon sa kapatid ko. Dahil kahit wala na si Aizy, hindi kailanman mawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Grabe no mga kabayan. Minsan talaga yung mga taong akala nating magiging pangalawang pamilya natin, sila pa pala yung magiging dahilan ng pinakamalalim na sugat sa buhay natin. Napakasakit isipin na habang pilit mong pinapakisamahan at ginagalang ang ibang tao, unti-unti ka naman pala nilang pinapahirapan hanggang sa mawala ka na lang bigla sa mundong ito. Kaya sana magsilbing aral ang kwentong ito sa ating lahat na huwag nating abusuhin ang kabaitan, sakripisyo at pagmamahal ng isang tao dahil hindi natin alam kung hanggang kailan lamang natin sila makakasama. At para naman sa ating mga kabayan na nasa ibang bansa ngayon, saludo po kami sa inyong lahat. Alam namin na hindi madali ang malayo sa pamilya habang nagtitiis sa trabaho araw-araw. Kaya naman gusto naming malaman, mga kabayan, saan bansa niyo po pinapanood ang video na ito? I-comment niyo po sa baba dahil gusto naming makita at mabasa kung gaano karaming Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo ang magkakasamang nakikinig ng ating mga kwento gabi-gabi. At kung gusto niyo pa ng isa na namang nakakatinig balahibong kwento, panoorin niyo rin ang isa pa nating video na pinamagatang Japan Haunted Apartment. Isang nakakakilabot na horror story tungkol sa isang apartment sa Japan na unti-unting nagpaparamdam sa bagong tenant nito na OFW. Sigurado akong hindi rin kayo makakatulog agad pagkatapos niyong mapakinggan ang kwentong ito. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.